Tululan na ng private plane sina Rickson, Logan at Kara na hindi na mapaghiwalay pa. Habang tahimik naman na nag-iisip si Rickson tungkol sa babaeng nakita niya. Kakaibang taglay nitong ganda, kaso sadyang nakaka-turn off. Ang magaslaw nitong pagkilos at ang brusko nitong pananalita. Nadaig pa ang katulad niyang lalaki. Hindi niya masyadong nakausap ang babae sapagkat na bad trip niya siya sa mga pinagsasabi nito. Sana lang hindi na muling mag-cruise ang landas nilang dalawa at baka mabaliw pa siya sa kabaliwan ng babaeng yun. Natigil ang pag-iisip niya nang kalabitin siya ni Logan. Ang lalim ng iniisip natin may problema ka ba bro? Tanong ni Logan na umupo sa tabi niya. Nakatulog si Kara kaya iniwan na muna ni Logan saglit para makapagpahinga at alam niya na napagod ito ng sobra sa lahat ng nangyari. Wala naman bro, sagot ni Rickson. Bro, babae ba? Nagulat siya bigla at napatingin kay Logan. Ha? Hindi business. Medyo tagilid ako sa mga investors. Pagsisinungaling niya. Pero ang totoo naman talaga, babae ang iniisip niya. Hindi pa rin kasi mawala sa isip ni Rickson ang babae na nakilala niya. Kung sa tingin mo kikita ka, why not push? But if not, just tell them early. Aniya? Sa bagay, mahirap naman mag-invest ng money agad-agad sa hindi mo pa talaga lubusang kilala. Aniya? Pero ang gusto sana talaga niyang sabihin na mahirap mag-invest ng feeling kapag ganun kaaga. True, we are business tycoons. So we need to plan, to analyze, to process before being executed to have a better result. Seryosong advice ni Logan sa kanyang kaibigan na si Rickson. Pero mukhang hindi naman talaga business investors ang problema ng kaibigan kung hindi babae. Yung babaeng nakapukaw muli na sugatan nitong puso after paulit-ulit na ma-broken hearted kay Kara. Thank you bro, the best ka talaga mag-advise. Alam mo talaga paano i-handle ang lahat ng bagay. Maiba tayo, anong plano mo kay Kara at sa kambal? Tanong ni Rickson. Malalim ni Logan na buntong hininga bago sagutin ang tanong ng kanyang kaibigan. Actually, after what happened to us, parang gusto ko na siyang pakasalan. Pero syempre, hindi lang sa akin dapat manggaling ang desisyon. Kailangan ring pumayag ni Kara. Medyo alanganin kasi ako. Kasi sure ka naman na ikaw ang daddy ng kambal Bakit ka kinakabahan? Parang bago naman sa akin to bro. Ang Logan Smith na fighter. Duwag na ngayon, pangasar nito. Asshole, hindi ako naduduwag. Respeto ko lang kay Kara at baka hindi pa siya handa sa ganong setup. Kita mo naman na bago pa lang kaming dalawa na nakagkakaigihan. Aniya. Bro, wala naman sa tagal o aga yan. Ang mahalaga, sigurado ka na, siya na talaga. Ang tanong, hindi ka pa ba sure sa kanya? Do you still love my sister? Tanong ni Rickson na ikinagulat ni Logan. Loko, hindi na Sigurado na ako kay Kara. Pero siya hindi ko alam. Wika ni Logan. Pero mahal mo na, tanong ni Rickson. Oo naman bro, hindi ko alam kung kailan basta alam ng puso ko. Ang cheesy mo na bro. Tama na nga, basta may alam ako kung paano mo malalaman na gusto ka rin niya. Aniya. Ha? Nag-isip si Logan kung ano ba ang gustong sabihin ng kanyang kaibigan o ano nga ba ang gusto nitong tumbukin. Alam ko na bro, paano mo malalaman? Wika nito. Paano? Umusog to ng konti patungo sa kanya sabay bulong na. Proposal. Nagkatinginan pa silang dalawa na nagising na si Kara. Ngunit lingit sa kaalaman nila kanina pagising si Kara at naririnig ang usapan nilang magkaibigan. Hindi naman maiwasang kiligin ni Kara sa kanyang narinig. Bato na lang siya kung hindi pa niya maramdaman na mahal nga siya ni Logan. Although nagsimula sila sa hindi pagkakasundo. That's normal naman sa mga taong bago pa lang nagkakakilala. Bumalik na si Logan sa tabi nito. Are you hungry? Tanong ni Logan kay Kara. No, I'm not. Sorry kung nakatulog ako. Sobrang napagod kasi talaga ako sa lahat na nangyari at isa. Shh! Inawat ni Logan ang sasabihin pa nito gamit ang daliri niya. Hindi tuloy maiwasang kiligin ni Kara sa sweet gesture na ipinapakita ng kanyang boss. Kinilig ni Logan ang ulo ni Kara sa balikat para maging mas comfortable si Kara sa biyahe. At ilang oras lang din naman magti-take off na sa LSGC rooftop ang private plane na sinasakyan nila.
Uwing-uwi na si Kara sapagkat miss na niya ang kanyang kambal. Pagkatapos magsalita ng pilot, kitang-kita na ni Kara ang paglanding ng private plane sa itaas ng rooftop. Ngayon lang siya nakapunta sa taas at mula dito kitang-kitang ganda ng tanawin sa Kalakhang, Manila. Inalalayan siya ni Logan na makababa ng eroplano at sumunod na lamang si Rickson sa kanila. Diretso naman ang parking lot ang dalawa para iwas sa mga tsismosang employees na makakita sa kanila na magkasama. Si Rickson naman ay nagpaalam na rin sa magkasintahan. Ay, magkaibigan. Bye, magkaibigan. Natatawang wika nito kaya pinandilatan to ni Kara. Nakalis ng sasakyan ni Rickson habang paalis na rin ang sasakyan ni Logan. Sinundo sila ng driver. Buong biyaheng tahimik si Kara at ayaw magsalita kaya hinayaan na muna ni Logan to. Hanggang sa makarating sila ng mansyon at sinalubong sila ng mahigpit na yakap ng kanilang anak. Mommy! Daddy! We miss you! Naluluhang wika ni Aidan at ni Alden sa kanilang magulang. We miss you too, son! Sabay pa nilang wika. Kitang-kitang saya at baka sa mukha ng kambal ang kaligayahang makita silang ligtas. Tara na sa loob at nang makapagbihis na. Yahag ni Logan sa kanya. Salamat, sige na mauna ka na. Namiss kong mga bata. Aniya. Okay, sige. Tipid na sagot ni Logan bago sila iwang mag-iina. Natigil ang paglalambingan nila nang biglang magtanong si Alden. Mommy, what happened to you? Bakit ngayon ka lang bumalik sa amin? Tanong nito. Long story anak. Pero ang mahalaga nandito ng mommy, wika ni Kara. Habang si Logan naman ay bad trip na makausap ang sekretary niya. What? Gulat na tanong ni Logan. Lahat ng tao sa mansyon ay punong abala sa nalalapit na proposal ni Logan sa kanyang soon-to-be wife. Ang plano nila ni Rickson, kailangan sagutin na muna siya ni Kara, then kapag sinagot na siya, diretso sila sa proposal. Ayan kung sasagot si Kara. Pagpasok pa lang ni Kara sa mansyon kasamang kambal, nawiwirduhan naman siya sa mga kaganapan dito. Tila may mangyayaring events at abalang mga tao doon. Maliban kay Logan na wala daw dito at nasa business venture sa Milan, Italy. Nakakasama lang ng loob na hindi man lang ito nagpaalam sa kanya. Sa bagay, what did she expect? Wala naman silang relasyon bukod sa ina siya ng mga anak nito. Oo, nagkaaminan sila ng feelings and the feelings are mutual. Pero hindi rin mawaglit sa isipan ni Kara na baka wala namang gustong boss niya sa kanya. Walang kaalam-alam si Kara na nasa press con talaga sa Logan ngayon at kasalukuyang hinihintay siya. Ilang saglit lang, may pumuntang media con sa mansyon at inanyayahan si Karen dumalo sa isang press con para magsalita tungkol sa long lost heiress ng mga Marcos. Kumalat na rin kasi sa balita na nakita na ng Queen Marisa ang kanyang nawawalang anak. Kaya nang kumalat ang larawan niya sa media, marami na naghahanap sa kanya para ma-interview at lahat ng iyon ay wala si Kara na pinaunlakan maliban na lang sa multimedia con. Nabahagi ng LSDC kaya hindi niya natanggihan ang imbitasyon na mga ito't sumama rin siya. Mabuti na nga lang at maayos pa rin ang kanyang suot ngayon, kaya ready at game siya sa interview. Lingid sa kaalaman ni Kara ang presko na yun at isang malaking pasabog dahil palano nang ipaalam ni Logan sa buong mundo na may anak na siya. Habang prenting nakaupo sa VIP room si Logan at tinihintay na lamang ang pagtawag sa kanya ng staff, napag-alaman na rin niya na nasundo na si Kara nang inutusan nilang staff ng multimedia con. Kanina pa siya kabado at nagpa-practice ng sasabihin niyang lines kapag nakaharap niya na to. Panay update rin sa kanya ni Rickson tungkol sa venue para naman sa proposal niya para kay Kara. After what happened, he realized that he can't waste another time to confess his true feelings toward Kara. He knows the desire of his heart. That's why he can't wait to tell her his intention. Pati ang kambal ay ready na sa kanilang participation mamayang gabi. Lahat ng tao sa mansyon ay alam maliban lang kay Kara. Stand by, parating na si Miss Kara. Wika ng sang staff. Manghang-mangha naman si Kara sa kanyang nakikita ngayon at marami ring bumati sa kanya at umahanga sa kasimplihan niya. Kahit anak siya ng isa sa pinakamayaman at maimpluwensya sa buong mundo. Dito po tayo Miss Kara. Yakag ng staff na uma-assist sa kanya kanina pa. Naglakad siya at sumunod dito hanggang sa pinaupo na muna siya at sinabihan na tatawagin na lang mamaya. Palinga-linga naman si Kara sa paligid at naghihintay ng pagtawag sa kanya. Good afternoon, Pilipinas!
Nandito na naman po sa inyong harapan ang inyong lingkod na si Tita Bea, ang tita ng lahat. Narito tayo para makausap ang the lost of heiress ng mga Marcos. Let us all welcome Miss Kera Marcos. Tawag ng host kay Kera, kaya lumabas na rin to ng backstage at umakyat sa itaas ng stage. Have a seat. Alok ng host na si Tita Bea kay Kera. Kamusta ka naman, Kera? Hindi nga may pagkakaila na anak ka ng Queen Marisa of England. You're so gorgeous like your mom. Papurin to kay Kera. Hindi naman po. Actually, mas maganda si Mommy. Wika ni Kera sa bayo ko. Parehas kayong maganda kasi isa lang ang dugong nananalaytay sa inyo. Siya nga pala. Paano ka pala nawalay sa mommy mo? Tanong nito. Hindi ko rin po alam. Basta lumaki ako sa pangangalaga ng ina-inahan ko. Hindi naman nila nabanggit sa akin na ampon lang nila ako. Lalo ng inay ko, hindi niya pinaramdam sa akin na hindi niya ako anak sa bawat araw. Kaya wala akong kaalam-alam sa buong pagkatao ko hanggat namatay ang inay. At naiwan ako sa pangangalaga ng aking itay at doon ko na nadiskubre na hindi nila ako tunay na anak. Hindi niya rin sinabi sa akin kung sinong tunay na magulang ko. Mahabang paliwanag ni Kera. So, paano mo nakilalang mami mo? Nang maaksidente ako at sabi pa ni Kuya Rain na comatose ako after niya ako masagasaan ng hindi sinasadya. Hanggang sa dinala niya ako sa England at hindi na ako gustong pabalikin pa sa mga anak ko. Kaya natakot ako sa pwedeng mangyari kaya tumakas ako sa poder nila at sumama ako sa boss ko. Kwento ni Kera at hindi niya maiwasang mapaluha sa sobrang lungkot kapag naalala niya mga nangyari sa kanya na muntik pa niyang ikamatay. Ganun ba? Pero kung ikaw ang tatanungin, gusto mo pa bang bumalik ng England? Tanong nito habang nakatingin lahat sa kanya at naghihintay ng kanyang sagot. Hindi na po, siguro bibisita. Pero ang manirahan doon, hindi ko pa po naiisip at alam kong mahirapan mag-adjust ang kambal ko. Wika ni Kera. I see. Kung tatanungin kita, ano bang nagpapasaya sa'yo ngayon? Ang mga anak ko po, mabilis na sagot ni Kera. How about love life? Wala po. Focus talaga ako sa aking kambal ngayon. At isa pa, makakapaghintay naman po yan kung willing. Aniya, sa bagay, may point ka dyan, Miss Kera. At alam mo ba, may isa pa tayong bisita. Hindi ko na patatagalin pa at ipapakilala ko na sa inyo ang susunod na bisita. Let us all welcome here on stage ang isa sa pinakatanyag na business tycoon sa loob at labas ng bansa. No other than Mr. Logan Smith. Gulat na gulat at nalalaki ang singkit na mata ni Kera nang umakyat sa stage ang boss at may dala pang bungkus ng bulaklak at inabot sa kaniya. Nang tawagin ng host, si Sir Logan, nagulat si Kera lalo nang lumapit to sa kanya at may inabot na bulaklak. Nahihiya man ngunit tinanggap niya na rin para hindi ito mapahiya. Nationwide pa naman ang ere ng show. Naupo ito sa tabi niya at binulungan siya, si Logan. Anong ginagawa mo dito? Nasaan ang kambal? Kasama mo ba? Sunod-sunod na tanong ni Kera ngunit imbis na sagutin ni Logan ang kanyang tanong, Ninitian lang siya nito ng ubod ng tamis na ikinakilig ng host, pati ng mga staff at audience. Kilala pa naman siyang snob at cold sa mga babae. Maiba tayo, Mr. Smith. Diretsahan na po tayo dito. Ano po bang namamagitan sa inyong dalawa ni Miss Marcos? Prangkang tanong ni Ate Bea. Sinubukan ni Kera na pigilan ng boss kasi spoiler talaga to. First of all, Kera is not my secretary only. She's the mother of my twins. Wika ni Logan na ikinagulat ng lahat. What? Ano raw? Twins? May anak sila? Tama bang narinig natin? Sunod-sunod na tanong ng mga audience at mas lalo lang umingay nang magsalitang muli si Logan. Yes, you heard it right and clearly. She's the mother of my sons. Long story and I kept it private. Yeah, we respect it. Last question, Mr. Smith. Are you courting Miss Marcos for now? Tanong ng host. Well, yes. Proud na sagot pa ni Logan. Maraming salamat sa pagpapaunlak sa amin, Miss Marcos at Mr. Smith. Naway magsama pa kayo ng maluwag at mas tibayin pa ng panahon, aniya. Salamat, sagot ni Logan. Salamat po, wika ni Kera. Sino bang hindi nagulat sa revelasyon ng sikat na business tycoon ngayon? Kaya mga kabayan, kalugar at katitas hanggang dito na lang. Muchas gracias. Huling wika ng host bago magtapos ang talk show. Nagpaalam na rin ang dalawa sa host at kung todo alali naman si Logan kay Kera. Pababa ng stage na parang walang ibang taong nakikita. Matapos ang talk show, diretso na sila ng venue. Wala pa ring alam si Kera sa mga kaganapan mamayang gabi.
Sinadya ni Logan na magpagabi sila nito sa daan para pagdating nila sa venue. Okay ng lahat. Dinala niya na muna si Kiera sa park kung saan may mga dancing fountain na ikinatuwa nito. Nasa Luneta Park sila ngayon, ang pinaka-historical places ng bansa. Masaya si Kiera ng araw na yon para siyang bumalik sa pagkabata, lalo na't naglaro sila ng Bumblebee Blazer with bubbles ni Logan. Pumasok rin sila sa Chinese Garden at nagpakuha ng picture sa photographer na dumaan. Sa una ay solo lamang si Kiera hanggang sa napilit at napapayag niya si Logan na sumama sa picture. Pakiramdam niya ngayon para silang nagpi-prenup para sa kanilang nalalapit na kasal. Ang gaganda ng shot ng photographer sa kanila. Nang kukuha sana siya ng bayad, inawat siya nito at ito na mismo nagbayad sa photographer at hindi na kinuhang sukli kaya kitang ngiti sa mamang photographer kanina. Nang mapagod si Kiera, inaya niya na si Logan na maupo. Dito muna tayo, aniya. Sumunod naman si Logan habang hawak ang kamay ni Kiera at sabay na silang naupo sa upuan. Salamat dito, panimula ni Kiera. Para saan? Sa pagdala sa akin dito, alam mo ba hindi pa ako nakakapunta rito. Parehas pala tayo. Ha? Bakit naman? Taga dito ka lang, di ba? Hindi tulad ko, galing pang probinsya. Yes, pero hindi kasi ako dito isinilang at lumaki. Actually, this is my first time to visit these wonderful places. And I hope the twins also visit here soon. Wika ni Logan. Okay, teka anong oras na ba? Tanong ni Kiera. Yumuko si Logan para i-check ang oras sabay sagot na 5:30 PM. Why? May lakad ka ba? Wala naman. Susunduin ko pang kambal. Aniya. I see. Nasundo na sila ng Tito Rickson nila. Nasa mansyon na sila. Kaya wag mo nang isipin ang mga bata. Safe sila. Natahimik na si Kiera at pasimpleng hinawakan ni Logan ang kanyang kamay. Kiera, kung sakali bang manligaw ako, sasagutin mo ko? Sinserong tanong ni Logan. Kung manliligaw ka, siguro pwede. Bakit mo naitanong? Wala lang. Actually, hindi ako marunong manligaw. Wala sa bokabularyo ko ang panliligaw. Wika ni Logan, ikinasalubong ng kilay ni Kiera. Ha? Paano yun? Hindi ba't may ex-girlfriend ka? Paano naging kayo? Curious na tanong ni Kiera. We started to date then. We both feeling our mutual towards each other, that's why. We decided to level up our relationship. Until I ask her if she loves me. Then the rest is history. Ano? Ganun-ganun lang? Naku, hindi pwede sa akin yun, Anya. Sabay tayo kaso natalisod siya at mabuti nilang naagapan siyang saluhin ni Logan kaya nagtamang mga mata nilang dalawa. Ilang minuto silang nagkatitigan nito hanggang sa siya na ang umiwas. Dahil hindi kayang matagal ang titigan ni Kiera ito at baka mabuko siya nito. Tinayo na siya ng dahan-dahan ni Logan. Salamat, tara na. Lumalim na ang gabi. Yakag ni Kiera, tumango naman si Logan na tanda na pumapayag siya sa gusto nito. Sabay na silang naglakad palabas ng Chinese Garden at hinanap ang kotse ni Logan na nakapark. Lula na sila ng sasakyan pabalik ng mansyon. Ngunit na medyo malapit na sila doon, nagulat si Kiera nang naiba ang way na pinasukan ni Logan kaya hindi niya maiwasang magtanong dito. Mali yatang dinaanan natin. Hindi ba sa kabilang way yon? Tanong ni Kiera. May shortcut dito. Medyo malayo kasi doon. Alibay ni Logan na halatang pinagpapawisan ng bongga sa tanong nito. Maaga pa kasi para malaman ni Kiera ang surprise. Nang malapit na sila sa venue, sinabihan ni Logan na bumaba na muna to at nasira ang sasakyan. Kaya kahit bugnot si Kiera, wala siyang nagawa kundi ang bumaba na lang. Habang naglalakad siya nang napansin niya ang mga petals na nagkalat sa lapag, kaya natuwa siyang sundan ito hanggang sa makapasok siya ng stadium. Namangha siya sa ganda ng ayos nito at animoy may gaganaping selebrasyon. Naglakad pa siya sa loob hanggang nakita niyang function room at tila may nagkakasiyahan sa loob. Unti-unti niyang nilakad muli ang paa niya hanggang sa makita niya na malapitan ang loob nito. Kitang-kita niyang mga tao sa mansyon at ilang kawork niya sa LSGC. Nagtataka man ngunit pumasok na si Kiera sa loob at laking gulat niya nang salubungin siya ng mga tao na masigabong palakpakan. At hindi pa natatapos ang lahat doon na lapitan siya ng mga babae na tila may kinakabit sa suot niyang dress. At may mga nagre-retouch ng makeup niya. Gulo-gulo rin ang isip niya ng mga oras na yon. Tila nahihiwagaan siya sa mga nangyayari hanggang sa masagot na mga tanong sa isip niya nang lumabas si Logan mula sa harapan ng stage na nakasuot ng puting tuxedo. Kanina lang ay naka-polo shirt to. Paano nakapagbisto ng ganong kabilis at isa pa, ano naman kayang plano niya? Kanina windang pa nga siya sa revelasyon ni Logan patungkol sa kambal ngayon at may pa-event pa siyang nalalaman.
Habang tulala si Keira sa binata, hindi niya namalayan na kanina pa pala siya sinasanyasan ng staff na maglakad na. Kung hindi pa siya ginulat ni Rickson, hindi si Keira makakabalik sa realidad. Naglakad siya patungo sa harap ng stage habang binabasa ang mga letra na nagpa-flash sa screen at nang malapit na sa stage, natigil si Keira at binasang nakalagay dito. Keira, will you be my girlfriend? Gulat man sa effort na ginawa ni Logan para lang makuha ang oo niya. Bihira sa lalaki ang sakatulad nitong mag-effort para sa kanya. Hiyawan ang naririnig ni Keira mula sa audience. Halatang mas sila pa ang kinikilig sa ginawa ng kanyang boss sa kanya. Hindi naman maitago ni Keira ang kilig ng oras na yon. She felt it walking in the cloud 9. Nang makatapak na siya sa stage, naging maagap naman si Logan, alalayan siya paakyat sa stage at yakapin. Kaya mas lalong naging hyper ang kanilang bisita na sumisigaw na. Inabot ng host kay Logan ng microphone para makapagsalita ito ng maayos. Keira Marcos, I'm gonna ask you again. Will you be my girlfriend? Is it a yes or a no? Tanong ng host. Lalong kinilig pang bisita nila at sumisigaw na. It's a yes! 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 Hiyang-hiya naman si Keira sa pinagagawa nito. Kaya pa simple niyang kinurot ang lalaki. What? Ayaw mo ba nito? Bastard na baka agad ako? Pabulong na tanong ni Logan at halata sa mukhang lungkot na hindi pa nasagot ni Keira sa proposal niya. Nabuhayan lang ito ng pag-asa nang sumagot si Keira ng, I guess it is a big yes for me, Mr. Cold. Ay, Mr. Smith. Pabirong sagot ni Keira kaya naman binuhat siya ni Logan at pinaikot-ikot sa labis na tuwa. For Logan and Keira's upcoming wedding. Cheers! Sigaw ni Rickson. Tawang-tawa naman si Logan at walang paglagyan ng kagalakan sa puso ni Keira ng mga oras na yon. Sapagkat nasagot na ng lahat ng agam-agam niya kung mahal nga ba talaga siya ng daddy ng kanyang kambal. They sealed each other with the sweet kiss. At dito na po nagtatapos ang 18 kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat.